One for Keha. Keha. 62 baht. Just one. To Keha. Punta tayo ng Erawan Museum. Ano ba ito kayong relo ko? Yaman na, puro pawis na yun. Wala pa akong tulog ata masyado. Parang 5 hours lang. Medyo mulat pa ata ako. Pulang-pula yung mata ko kanina. Pupunta natin yung tren natin. Doors will open on Okay, dito na tayo sa Erawan Shrine. Then, binigyan tayo ng audio guide, which is better. Tapos English pa. Eh, di dala-dala mo siya habang nag-tutor ka. Okay, let's see. Wait lang, kabit ko lang. Kasi parang nahihirapan na ako. Ang init na agad. Nag-bolt car ako kanina for the first time. Actually, ang sarap. I mean, ang saya nung ng journey. Kasi ang bilis niya lang. Parang pagka-book ko, nandiyan na siya agad. Tapos 3 minutes lang yung naging, namin. Naging ride. Tapos ang electric car, ang ganda. Di pa rin ako sanay, nasa left side yun. Passenger seat. Katabi ng driver. Imbis na sa right side. Kasi ganun tayo sa Pinas. Okay, let's go. Wag nun. Sabi mo. Ano na pa kayo naikot? Wow. Is dito medyo malamig. Thank you naman. Nangyari ka. Ganda. Mas maganda to. Okay.
Ano ito panloloko natin? Dun, 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 dun. Parang bongga ikasal dito. Taray. Actually, ito lang ata yun. And isipin natin saan tayo magda-lunch. Bongga, may sariling shuttle service from Erawan to Erawan Station. 20 baht lang. Kausapin nyo lang yung receptionist 1 oras yung next stop. Or pwede rin now na, if available yung driver. Ayan. So parang tok-tok siya, I think. Pero shuttle service. 20 baht. We're going to Erawan Station. Grabe, pagod na ako. Half day pa lang. Tapos, half day pa lang pagod na ako agad. Benja Kitty? Yeah, Benja Kitty Park. Grabe. Ako lang yung walang helmet. I mean, mga pasahero walang helmet. First time ko mag-motorbike. And of course, traffic. Hindi ko natutuwa si Kuya. Wala ka ng side mirror si Kuya. Wala, medyo nakakatakot pala. Totoo ba to? Parang last ko na to. Meron pala siyang side mirror, pero mini lang. Ayun, nakita mo. Ayun, nasa kamay niya. Thank you. Bibigyan hustisya pa kaya tayo dito. Tok-tok. We're here at Benja Kitty Park. Actually, ang lawak na ito. Hindi ko alam kung saan ako binaba ni Kuya Bolt. Pero ang galing. Kasi, napakabait ng driver. Mamaya yung story time ko. Anyway, meron natang event today na may pa-hot air balloon kineme. Ito na pala, hindi ko na kailangan pumuntang ano eh. Saan yan? Sa may Turkey. Feeling ko mamayang gabi pa yan. Ikot muna tayo. Parang nakikita ng mga gay couple so far. Hindi kaya dahil nandito lang ako, gano'n. Bawal bading pag nandito ka, gano'n. Charot. Okay. Day 3 so far sa Thailand. Nakakapagod. Kasi kailangan mo sulitin eh. Parang, di kasi parang bitin yung 4 days, actually. So, kung gusto niyo sulitin yung Thailand, I suggest sulitin niyo rin yung tour as much as you enjoy na mamili, gano'n, mag-shopping. Kasi ang dami mo pwedeng puntahan, ang dami mo pwedeng pag-aralan, makita, malaman. Sobrang laki ng i-ingest mo dito sa bansang to. So far, I'm enjoying this. Especially that guy. Ooh, dang, mga nag-jog. Charot. So yun, speaking of kanina, sa Bolt, motorbike, so sana itaas yung itong Osmo. Kaso natakot ako kasi hawak ko yung helmet. Pina-helmet niya ako in the mid ride. Kaso, hindi naman kasya sa kanya yung helmet. Ang laki sa ulo ko po. Tapos,
hindi naman kami nagkakaintindihan. Sabi ko, can I take this off na ba after nung malapit na kami sa Rochatewe, dito sa Bedja Kitty Park. Hindi niya ako naintindihan, okay lang siya. So hindi ko na lang tinanggal. Tapos, ang nakakatuwa sa ride na yun kasi may nakabuntot sa amin na parang ambulansya. Kasunod lang namin. Tapos, napansin niya na dami nakaharang. So, si Kuya, since magaling siya sa mingit-singit, gumit na siya. Tapos, nagsenyas-senyas siya sa mga kotse, mga ba't bang sakyan na tumabi, tabi, gano'n, kasi may dada-ambulansya. Di ko naman napapansin sa likod kung tumatabi talaga sila. Pero, just simple lang na gesture na gano'n. Parang, very considerate ni Kuya na gawin yun. Para lang makadaan yung ambulansya ng mas efficient. And, ayun pala yung park. Okay, kita ko na. Not sure lang kung magtatagal tayo dito. But anyway, going back to the story. Natuwa ako doon kasi sobrang bait niya. Actually, exact lang yung nadala ko na nasa bulsa ko na pambayad sa kanya. Pero dahil doon, binigyan ko na siya ng tip. 79 baht lang yung ride, pero ginawa ko na 100. Deserve niya. Actually, sana ganun lahat ng mga tao, especially sa Pinas. Kanina din sa BTS station, may specific na pwesto para sa mga PWD, mga may special needs, like senior, mga buntis, ganon, mga monks, ganon. Tapos, kahit hindi doon sa special seat na yon, binibigay yung mga ganon. Mga regular seat, nag-a-adjust talaga yung mga tao, like yung mga, ano ba tawag sa kanila, sa atin, mga may kaya naman, like very abled person. Yun ba yung tawag doon? Talaga nag-a-adjust sila for the people na kailangan umupo, yung need talaga umupo. Sana ganun lahat, no? Hindi yung... Napapansin ko rin kasi sa train station natin, or kahit sa jeep, or sa bus, gano'n. Kahit alam mo nang may... Dapat kasi common sense na yun eh. Like kung may nakikita kang matanda, or may PWD na nagsabi, as long as, syempre, mapatunayan na PWD siya, or buntis, dapat nag-a-adjust na tayo, pinapaupo na natin sila. Common sense na yun. Unless, kung mag-demand yung nakatayo, tas abled naman siya, yun, makipagsapalar na kayo. Kahit ako, may pagsapalaran ako sa gano'n. Nihintay ko nga yung moment na gano'n eh. Sana may experience ako gano'n. Like, kunwari, may babae nakatayo. Ay, wala nang gentleman sa panahon ngayon. Sasampalin ko siya. Charot. Sasampalin ko si ate. Yung arte mo, di ka naman buntis. Buntis ka ba? But anyway, going back, yun yung moral ng story ngayon. Ang ganda, oh. Kita ba? Ganda ng sunset. I think ko mo okay na. Parang gusto ko mag-picture kaso against the light. Anyway, bumalik ako kanina. Bumalik pala ako sa hostel kanina. Kasi sobrang pagod ko. Nakaidlip agad ako. Nag-charge muna ako ng mga gadgets. And then, naligo ako ulit. Nawala pala yung tuwalya ko kaninang morning. Kumuha ako. Buti mabait sila. Mabait ang mga tao dito actually. Nakakapanibago. Tapos, nagsabi na rin ako na mag-early checkout na ako kasi around 7 a.m. na ako makakaalis tomorrow. Para, ay, ang ganda ng fairness. Kita ba? Di ba ako against the light? Ganda ng sunset. Pero ang ganda ng lighting. Ayan, perfect. Ang ganda. Dito na lang kaya muna tayo. Sige na nga, try natin. Tapos, ayan. Kanina palang morning, story time ulit. May nakausap akong local na nag-stay din sa dorm. Tawagin na lang natin siyang Witwisit. So, itong si Witwisit, halata namang gay siya. So, siya una nag-initiate ng conversation namin. Hello, saan? Taga saan? Local daw siya. I'm from Philippines, of course. Then, breakfast yun ng time na yun. Tapos nagtsikahan kami. Ano na daw napunta ako dito. So, kinwento ko yung about sa food trip. Then, tawag doon.
Nag-Pratunam night market ako, nag-mall hopping, tsaka nag-temple hopping kahapon. Then, anong bala ko daw today? Sinabi ko rin. Hindi, nag-share din siya ng mga trip niya. Nakapag-Manila na daw pala siya, like last year, January. And then, na-expect ko is parang okay yung may part na nag-enjoy siya sa trip niya. Pero, ina-expect ko rin na no, hindi. Merong nag-held back sa story niya. Which is na-scam siya ng tour guide sa Intramuros. Then, one thing pa lang yun Tapos meron pa isa, parang nanakawan daw siya. Hinablutan, gano'n. Hinablutan siya sa mismong lobby ng hotel. Sa loob daw ng hotel sa Manila. Doon daw mismo, agad. Wait lang, medyo nakangati yung puwet ko. Pumapasok ating halaman sa puwet ko. Yeah, pinatong ko yung chinelas ko. Okay, good. Okay, saan tayo? So, yung story is, ayun, nako daw yung bag niya, kasama na yung mga pera niya, around 3,000 baht daw yun. Malaki na yun, malaking halaga na yun in peso, di ba? Parang, let's say, 5,500, gano'n, 5,700. Ay, hindi, mali, magkano ba? Tama, siguro, gano'n. And then, nakawan din siya ng card niya. Lahat daw nawala, mga IDs, gano'n. Di ko nga natanong paano siya nakauwi eh. Anyway, yun daw. Tapos yung mas-scam daw siya ng tour guide, parang 30 minutes lang daw yun sa Intramuros. Inisip ko, kaya ba ng 30 minutes sa Intramuros? Siguro pwede. Kaso, one thing is, nag-charge pa si kuya ng another 1,000. Not in peso in baht. Magkano yun? Parang, magkano rin yun in peso, di ba? Malaking halaga rin. Okay, sana kung 1,000 peso pa. Kaso hindi rin dapat. Sana ginawang optional na lang yun, as a tip, kung gano'n. Kung kasama naman na sa tour guide yung bayad, ba't pa magpapabayad ng another 1,000? Tapos in baht pa, laking halaga. Ang weird lang. Naawa ko kay kuya, kay Witwiz, nag-sorry na lang ako on behalf of our complicated and wasted country. Ayun, pero nirecommend ko naman sa kanya, why not try beach? Gano'n, mga beaches, like Siargao, Boracay, Palawan. Gano'n. Kasi yun naman mga offer natin na maganda yung city life, I would say in Makati, Taguig, Quezon. But not in Manila, the capital city pa naman yun. Ang sad life na nung naging trip niya dito sa Pinas. Anyway, nagchikan pa kami. Bala ko din sana ngayon yung mag-tom yum sa Geochula restaurant. Sikat daw siya, like Michelin star. Kaso, yun nga, nakausap ko rin si Witwiz regarding yun. Sabi niya, sobrang laki daw ng bowl. As in yung regular size, sobrang laki na. Hindi daw maubos na mag-isa yun. Tapos sobrang spicy pa kahit sabihin niya, less spicy lang. So, inisip ko, sabi niya rin na mahaba daw lagi pila. So, ayun, naisip ko na, wag na lang. Parang di, worth it siya, siguro. Pero, di kaya ng oras. And baka masayang lang yung food natin. Yeah. So, ngayon, inuna ko na lang kanina yung Erawan. Hindi rin tayo natuloy pala sa Bangkok Central Center. Kasi, tinawad na ako. Actually, doon ako napagod. Feeling ko mas mapagod ako lalo doon. Tsaka wala naman ata akong masyadong na-enjoy doon or interest. Kasi nabasa ko rin or nakita ko rin sa TikTok parang may mga renovation na nangyayari. Anyway, dami nag-picnic dito. Ang ganda. Parang worth it din dito after Erawan. Chill muna bago tayo mag-Chinatown later. Sa Chinatown na lang tayo mag-food trip. I think that's better. Ang ganda ko. Kung ano man yung naririnig nyo, hindi ko rin alam. Kung ano man. Ang ganda. Sunset time. Cool.
Thank you. Feeling ko mas maganda ito mamayang gabi pa. Shit. Ano tayong food? Dami pagpipilian. So may nahanap na tayong food. Not sure kung ano to, pero pad thai ulit. We got the pad thai with shrimp. And some dumplings. Chicken dumplings. Chicken and shrimp? Yes. This is from Chinatown na. Mukhang masarap. Mainit to, sizzling. Yeah, the best. Tapos after na to, try natin mag-mango sticky rice para dessert. Yeah, let's eat! Pad Thai kung Ah, masarap. Ang ganda ng spot nila dito actually. Mm. Gulo-gulo. Saya. Dami nangyayari. Ay, oo, grabe. Ang laki. Tayong drinks, medyo nadidistract na tayo, guys. Ang daming pwedeng kainin na hindi natin namamalayan na pwede pala kainin yun. Tum na ako. Agad. Drinks. Gusto ko sana may pwesto na para makakain natin ito. hello, wait Nakabili na ng mango sticky rice. Hanap naman tayo ng drinks. Ayun, meron na naman tayong exotic food. Try kaya tayo. Charot. Yoko, bawal sa bading. Hanap tayong drinks. Hello, please sit down inside. Meron na pa ba dito? Wala na ata. Wala na dito. Dulo na pala to. Wala na. Balik na tayo. Hanap tayong drinks at matatambayan. Ang dami ko nakain. Kaya ko ba to? Are these magnets? Talatnoy, nilakad ko lang siya simula Chinatown. Medyo may pagkalayuan. Tinry ko sa gabi. Since wala na tayong choice. Maganda to sa daw sa umaga. Picture taking, mas ma-appreciate mo yung colors. May mga artwork din na iba. Yung puwet ni Mingming. Kung gusto nyo ito puntahan, this is a very underrated place dito sa Chinatown banda. This is Talatnoy Street Art. Okay, dito na tayo sa Mo Village Hostel. Balik na tayo ng hostel. Parang ang bilis lang natin sa Chinatown. Kasi kumain lang talaga tayo ng pad thai ulit with shrimp. And then, mahababang lakaran pala yun. Tapos may nakita akong parang buong road na parang Chinatown din. Pero more on ano naman,
siya, mga restaurant. Kami nakita nga akong cat cafe. So, sana bumaba doon sa sinasakyan akong motorbike. Pero syempre, nakaya naman. Ang bait nga ni Kuya kasi, nakausap ko siya. Tinanong ko kung anong tawag doon sa road na yun. Nakalimutan ko rin yun, yung sinabi niya. Anyway, parang hidden gem siya for me. Siguro next balik ko, hanapin ko yun. Parang andito yun malapit sa Studio 1. Yun, naalala ko. Yun, naalala ko. Then, along the road, yun na yun. Madadaanan yun na yung sunod-sunod na shops. Daming turista din. Hindi ko alam yun. Hindi ko nahanap yun sa nailagay sa itinerary. Anyway, nakabili na tayo ng mango sticky rice. Once lang tayo nakabili. Try natin. Sana worth it itong once natin pagbili. Then, order tayo ng drinks. Hindi tayo nakabili ng drinks sa Chinatown. So, dito na lang sa hostel. Okay, try natin. Sana hindi pa sira yung mangga. Ano yung lasa na ito? Thank you. Here's our drink. Milky Lilac, I think, ang title niya. Anyway. Wow na ako. After nito, ito na yung pahinga ko rin. Magpapratunan pa tayo ulit. Bili tayo ng damit kay Junior tsaka sando ko. Wala pala akong nabiling sando. So, ang dami ko pang sukli, actually. Ang dami ko pang sukli. Pwede ko pa siyang pambili ng pasalubong. Ewan ko lang kung kaya pa ng bag ko. Ayusin ko pala yung bag ko mamaya. Ang dami kong gagawin kasi bukas, sigising tayo ng maaga. Around 5:30 siguro. Kasi alis tayo ng 7. Tapos punta tayo ng Futures Cafe. Doon daw yung meet up for the day tour ng Ayutthaya. Thank you! Kausap pala siya. Kala ko bigla akong inaway. Charot. Okay. Kain muna tayo. Ayan siya. Yay! Kasi parang pasira na yung mangga. Nagtagal kasi siya. Doon pala kinakain ata siya kaagad. Kain na tayo. Saan yung wallet ko? Yung wallet ko kung saan sumusok-sok eh. Bilis ng panahon, ng oras. Last day ko na agad bukas. Bitin! Solid magstay. Sana pwede pa ako hanggang weekend. Kaso baka awayin ako ng mga ka-work ko. Ang sarap. Ang sarap. Anyway, kaya na tayo. Eto, di ko alam kung ano to. Bigas ba to? Charot. Di ko alam ano to. Try natin. Or pampabango sa Tupperware. Sapatos. Saan to nilalagay? Try natin sa mangga. Or sa sticky rice. Sticky rice na lang. Okay, let's eat. Masarap. So parang kakanin version siya natin. Sarap siya, in fairness. Kasi in-expect ko parang ano lang, kanin tsaka mangga lang. Pero ibang level pala. Meron pala nito. Try natin. Si bakla, di nag-iisip eh. So, ito lalagay sa mangga. Ayan. Charan! Ayan. Ayan ang gusto ko. Charot. Kaya na tayo. Gutom ako. Yung kinain kong pad thai kanina, parang naubos din sa katawan ko nung nilakad ko lang. Dami ko nakain, dami ko rin nailakad.
Hindi ko alam kung papayat ba ako, tataba eh. Kasi fully talaga ako pag-uwi na ito. Wala akong toner. Hindi ako napag-toner. Parang mas bet ko siya na walang gatas. Masarap pa rin. Kain muna ako. Bahala kayo.